Hello and welcome guys! Muling nagbabalik Anime Tagalog Talakayan. And for today's video ay ating ang tatalakayin ang 8 karakter sa Naruto na naging guru na ni Naruto. So guys, labas na natin dito sila Master Jiraiya, Sir Kakashi at Sir Iruka. Dahil nga sila yung mga karakter dito na naging common na teacher na ni Naruto. Kasi yung babanggitin natin ngayon is yung 8 karakter na marahil na hindi natin alam na naging guru na nga ni Naruto. Mga karakter na tumulong kay Naruto hindi lang sa pagiging ninja kundi sa iba pang aspeto ng buhay. Na itong mga karakter na ito ay nakapag-ambag na din ng kanilang mga karanasan upang makapagpatuloy pang umusad si Naruto sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang pagiging ninja. So tara mga sir, umpisahan na natin. Una na natin papasukin dito, itong si Master Hiruzen. Yes mga sir, naging guru na si Hiruzen kay Naruto. So magmula nga na nawala na sila Minato at Kushina, alam naman natin guys na itong si Hiruzen Sarutobi na nga ang kumupkop kay Naruto. At magmula din ng araw na yon ay si Hiruzen na nga rin ang umako ng responsibilidad dito kay Naruto. Lods, teka muna, paano nga siya naging guro kay Naruto? Samantalang naging pabaya pa nga siya dito at hinayaan niyang maghirap si Naruto. So ganito guys, siguro yung iba sa inyo galit kay Hiruzen dahil nga mukhang pinabayaan niya si Naruto. Pero kasi ang katotohanan, hindi naman ganun yun. Dahil nga kung tutusin, tama lang talaga ang ginawa niya kay Naruto. Kasi syempre, bilang tumata yung pangalawang magulang na ni Naruto, basically kung anong ginagawa ng magulang, tinuturo din ito ni Hiruzen dito kay Naruto. Kaya naman yung gawin ni Hiruzen, lalo't naging magulang din naman siya sa mga anak niya. Although mahirap man dahil nga may katandaan na rin siya at siya pa ang tumata yung Hokage, kahit gayon pa man, kahit papano nagagawa niya pa rin namang alalayan si Naruto. Tulad ng tinuruan niya pa si Naruto ng mga samot-saring bagay patungkol sa lawak ng mundong ginagalawan nila. So 'di ba bata pa lang si Naruto, tinuturuan na siya ni Hiruzen ng mga sarit-saring bagay sa mundo. Hindi muna sa pagiging ninja, kumbaga doon pa lang sa mga basics na doon sa kayang arokin ng isip ni Naruto. At saka tulad ng mga maagang pagdidisiplina. Katulad ng pagdidisiplina niya kay Naruto sa paggastos ng pera. Katulad ng saktong budget lang din yung binibigay niya kay Naruto. Kasi pag paldo-paldong pera ang binigay niya kay Naruto, hindi ito matututo sa paggamit o pag-budget ng pera. Kumbaga lulustayin ni Naruto yung perang binibigay sa kanya. Kaya saktong budget lang din talaga yung binibigay ni Hiruzen para matuto si Naruto. Kaya ayun mga sir, isa sa mga naging guro ni Naruto ay itong si Third Hokage Hiruzen Sarutobi. So dito naman tayo sa pangalawang karakter na minsan na rin naging guro kay Naruto at ito nga ay si Master Fukasaku. So alam naman natin guys na itong si Master Fukasaku ang nagturo kay Naruto kung paano gumamit ng Senin mode. At kung wala nga itong si Master Fukasaku at kung namatay din ito sa laban ni Jiraiya kay Pain, malamang wala na tayo naisip na ibang paraan na makapagturo kay Naruto upang makagamit ito ng Senin mode. Dahil hindi naman lahat ng palaka na nakatira sa Mount Myoboku ay may kapasidad na makapagturo ng Senin mode. Nakagamit sila ng Sage Chakra pero hindi lahat ay may kapasidad na makapagturo ng Sage mode. Kaya malaking tulong ito si Master Fukasaku at naturuan niya si Naruto na gumamit ng Senin mode. At dito naman tayo sa pangatlong karakter na minsan na rin naging guro kay Naruto at ito nga ay si Hagoromo Otsutsuki. Yes guys, dahil magmula nga nang bumigat lalo ang sitwasyon sa 4th Great Shinobi War, dito na nga lumitaw at pinakita muli si Hagoromo Otsutsuki para to the rescue sa mga bagay na alam niyang mangyayari. Dahil alam nga din daw niya na lilitaw ang kanyang ina na si Otsutsuki Kaguya. At sa bagay din yan, dyan na nga pinasa ni Hagoromo ang kanyang kapangyarihan kay Naruto at Sasuke. At syempre, nagturo siya dito na kung paano nga magagamit ng maayos ang kanyang binigay na kapangyarihan. Katulad ng kung paano nila isisil si Kaguya Otsutsuki. So ayun guys, kahit sa maiksing oras ay naging guro naman si Hagoromo dito kay Naruto. Nagturo siya dito ng mga ilang mahalagang bagay upang maisalba ang Shinobi World. So dito naman tayo sa pang-apat na karakter na minsan na rin naging guro kay Naruto. At ito nga ay si Kurama. Lods, paano naging teacher o naging guro itong si Kurama kay Naruto? Ganito mga boy, kung makatandaan natin 'di ba, na umpisa ng kwento, hindi naman sila magkasundo. Naruto at Kurama 'di ba, hindi sila magkasundo. Pero doon sa times na magkasundo na sila, kung mapapansin natin, laging pinapaalalahanan ni Kurama si Naruto sa mga kilos at galaw niya, lalong-lalo na sa mga pakikipaglaban. Parang lagi nagpapaalala si Kurama ng mga do's and don't. Halimbawa, sabihin ni Kurama, no, Naruto, gamitin mo yung ganito, gawin mo yung ganyan, para mapuksa mo yung ganyan, mawasak mo yung ganito niya, masira mo yung depensa niya, makalusot ka sa ganyan. So, nagtuturo si Kurama na mga ilang bagay na pwedeng gamitin ni Naruto sa pakikipaglaban. At hanggang sa Boruto nga guys, 'di ba? Nung umpisa makalaban nila si Jigen, ng Ishiki, 'di ba?
hanggang sa mamatay na nga si Kurama. So sarit-saring bagay nga na itutulong ni Kurama at na ituturo kay Naruto sa pakikipaglaban. At ngayon, dahil nga nakihimawari na si Kurama, mukhang si Himawari naman ang tuturuan ni Kurama ng mga samut-saring bagay na naituro niya na nga rin kay Naruto. At ang panglima sa ating listahan na minsan na nga rin naging guro ni Naruto ay ito ngang si Asuma Sarutobi. Yes guys, naging guro na din ito ni Naruto. Kung maaalala nyo rin mga boy, tinulungan ni Asuma itong si Naruto na malaman niya kung ano nga ba yung kanyang nature type. At doon ngayon nalaman ni Naruto na ang kanyang nature type ay wind release. Nandiyan ngayon lumabas din na ang nature type din pala ni Asuma ay hangin. Kaya sa gayong paraan, nagbigay halimbawa nga din itong si Asuma na kung papaanong gagamitin ang nature type sa tamang paraan. Kaya ay nga din yung kadahilanan kung bakit na-develop ni Naruto yung kanyang Rasen Shuriken. Wind release Rasen Shuriken. So dito naman tayo sa pang-anim na karakter na minsan na rin naging guro ni Naruto. At ito nga ay si Shikamaru mga parikoy. Pero sa totoo lang guys, bago pa man maging Hokage si Naruto at bago niya pa maging advisor si Shikamaru, alam naman natin na itong si Shikamaru ay madalas nang nagpapayo kay Naruto noon pa man. At ang pangpitong karakter sa ating listahan na minsan na rin naging guro ni Naruto ay itong si Sir Ebisu. Lods, paano naging guro ni Naruto itong si Sir Ebisu? May mga naiambag ba siya para matuto rin si Naruto? Syempre guys, meron din naman. Hindi lang nabigyan ng mahabang screen time dahil nga mas focus si Ebisu sa pagtuturo kay Konohamaru. Pero may mga ilang bagay ding itinuro si Ebisu kay Naruto. Katulad na nga lamang ng technique na kung papaanong makapaglakad sa tubig gamit ang chakra. So tinuro niya kay Naruto na i-focus ang chakra sa paa at nang magawa niya itong makapaglakad sa tubig. Kaya lang, tulonggis nga talaga yung batang Naruto at mahihirapan talagang intindihin kung paano gawin yung mga bagay na yon. So yun nga guys, may mga itinuturo din naman si Ebisu kay Naruto. At ang last sa ating listahan na minsan na rin naging guro ni Naruto, ang pang-8 karakter na ito na rapper na Jinchuriki ay ito ngang si Killer Bee. Oh, di ba nakakapagtaka? Paano nga ba naging guro itong si Killer Bee kay Naruto? Samantalang ang hilig lang naman yan mag-rap na mag-rap, rapper na Jinchuriki. So ganito mga boy, naging guro din naman itong si Killer Bee. Naging guro din siya ni Naruto. Kung maaalala natin dun sa 4th Great Shinobi War, yung turuan niya nga at tulungan niya si Naruto kung papaanong makakakuha ng chakra sa QB. Guys, malaking tulong tong si Killer Bee para matutunan na ni Naruto kung paano gagamitin ang chakra ng QB. Dahil kung wala rin si Killer Bee, malamang hindi na sila tumagal sa digmaan. Kasi natagalan din si Naruto bago niya magawang makipagkasundo kay Kurama. So paano na lang kung wala si Killer Bee? Malamang na nahirapan si Naruto na makakuha ng chakra sa QB. At malamang din, maaga silang natalo sa digmaan. Isipin nyo na lang guys, yung ibang Edo Tensei na nilabanan nila Naruto, malamang talo agad sila doon kung wala yung tulong ng KCM. Take note guys, kapirasong chakra pa lang ng QB ang nakuha ni Naruto doon. So napakalaking tulong na nga agad nun. Kaya salamat talaga dito kay Killer Bee at tinuruan niya si Naruto at ginaid niya kung paano ito makakuha ng chakra sa QB. Diba nakita pa nga natin dyan na ginamit pa ni Killer Bee itong si Gyuki or itong 8 Tails para matulungan si Naruto na labanan ng QB sa loob. Pero nahirapan pa rin talaga si Naruto sa lugar na yon o bagay na yon. Bali nagtagumpay lang talaga kasi si Naruto nung tulungan na nga siya ni Kushina nung gumamit na ito ng adamantine sealing chain. Pero si Killer Bee pa rin talaga ang nag-guide kay Naruto kung paano niya nga magagawa ng step by step yon. So ayun nga guys, ang mga ilang karakter na naging guro ni Naruto. And again, kung may mali ako nasabi or may nakalimutan akong sabihin, please paki-comment lang dyan sa ating comment section below para malaman ko rin kung ano nga ba ang mga bagay na iyon. Maraming salamat mga parikoy. Sana'y nagustuhan nyo ang video nating ito. Paki-like na rin guys at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. I-hit nyo na ang ating notification bell para lagi kayong makasubaybay sa ating mga anime Tagalog talakayan. Maraming salamat mga sir. Hanggang dito, tayo nagpapaalam.